Hi, hello guys. So another entry-level budget phone ang pag-uusapan natin. Ito si Realme Note 50. Nung unang lumabas itong si Realme Note 50 nasa 3,999 pesos po ito. So almost 4,000 pesos. Pero ngayon binagsak na yung presyo nito. So pumapalo na lang ito ng 2,500 to 2,700 sa online like katulad ni Shopee and Lazada. Inside the box kapag binili niyo po ito, siyempre kasama po yung unit. And then may kasama po siyang, charger adapter tsaka yung cord, sa Type-C na po ito. And then yung jelly case niya, so yun lang po yung laman ng 'pag binili niyo po ito originally. Yung isa sa magandang features nito guys is yung battery power niya nasa 5,000 mAh. So kung standby time 'to nasa 607 hours. And then sa calls naman nasa 32 hours. And then sa mga social media platform nasa 24 hours yung capability niya. And then 13 hours po sa YouTube. So kung nanonood ko sa abot ng 13 hours. So usually 'pag hindi niyo ginagamit tumatagal pa 'to ng 2 days. Pero sa charging power guys nasa 10 watts lang po yung charging power nito. So kung iko-compare niyo sa mid-range na phone, so yung mid-range na phone umaabot ng 65 watts to 80 watts. So dito 10 watts lang abutin 'to ng 3 hours bago ma-full charge. And then sa performance kung gagamitin niyo 'to sa mga games, hindi na masama guys katulad ng Mobile Legend kasi ang processor nito octa-core na 'to and yung processor niya is yung Unisoc, T612. So 8 core ano na 'to guys yung processor niya. So bilang budget phone hindi na siya masama kasi ang storage din nito guys nasa 4 GB plus 64 GB yung RAM niya. So kaya hindi ka na rin mapapahiya sa processing rate nito. And pag-usapan natin yung camera niya. So yung camera nito may 13 megapixel camera na siya. So maganda na sa capture nito kahit dark and maliwanag po. Tapos yung ano niya pang selfie nasa 5 megapixel na rin po siya. So physical and color display, so nasa 6.74 inches na yung broad view nito, yung screen wide niya nasa ratio ng 90.3%. Usually normal sa size ng isang phone. Tapos nasa 90 hertz na po yung refresh rate niya. Hindi na masama sa isang entry level phone and sa ano niya sa price niya. And then hindi rin naman siya kabigatan kasi nasa 186 grams lang po yung timbang nito. Usual lang sa mga smartphone kasi 'pag sobrang gaan pangit rin, parang walang laman. And then Type-C port tapos meron siyang dalawang nano card slots tapos merong isang micro SD. Tapos yung power button sa gilid tsaka yung volume. Yan, so yan guys pinapakita ko sa inyo. Ito yung physical na ano pero may mga sticker na sa phone kasi nagamit na yan. So yan yung camera niya. So yan, medyo ayan malinaw naman talaga talaga siya guys, hindi na masama sa isang phone and maganda na rin yung design niya para kasing ano yung parang style ng iPhone. So yan yung ano niya, yung side view, yan yung front view, yan oh. So kung naghahanap kayo ng isang budget phone na pangregalo lang naman or kahit personal use na hindi naman kayo talaga gano'n ka-techy. So hindi na kayo mapapahiya sa value ng phone na 'to tsaka sa features niya. So puwede na rin pong isabay sa mga ibang entry level, budget phone.